والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga sambayanan ng mga kamusliman at sa lahat ng mga nanonood o sumusubaybay at manunood pa sa bidyong ito, samahan kami sa gabing ito na ating pag-uusapan ang tungkol sa isa sa kabanata sa Quran na ito ay nag-uugnay sa ating kapanahunan. Ito ay may ugnayan sa ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kung bakit ito napakahalaga, mga kapatid, kasi nasabi ito ni Imam Idris Ash-Shafi'i, Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, haythu annahu qal law lam anzalallahu hujjatan 'alan nas illa bihadi surah lakafathum. Fima ma'na, kung wala lang na hindi kailangan ng tao na magpadala ang Allah ng mga talata sa Quran, o ito lang ang naipadala, itong sura na ito ay sapat na itong sura na ito. Buod niya ang Quran sa ibig sabihin niya. Kasama ito sa mga tinatawag na Qisaru Suwar fil Quran. Tatlo kasi yung nasabi na mga maiikling talata o kabanata sa Quran, na tatlo lang ang mga aya pero napaka malalim, malawak ang mga ibig sabihin nito. Una ay yung sinasabi nating inna a'atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Pangalawa, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pangatlo ito, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apat na mga aralin na dapat nating malaman tungkol dito. Dahil sa kaiklian ng oras natin, mga kapatid, wala na ako oras para balikan natin, balik tanaw doon sa nakaraan na ating nakuha nung isang linggo. Diretso tayo sa usapin patungkol dito sa Suratul Asr. Ngayon, itong Suratul Asr na ipadala ito sa Makkah, ayon sa ittifaq ng mga pantas, Suratun Makkiyah. Sa mga nakalipas na ating natalakay, ang mga talata na natin natalakay ay nagsimula o na sumusumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba? Yung mga naunang mga kabanata na nating nakuha, ito rin sumumpa uli siya rito. Batid natin kung bakit siya ay sumusumpa. Dahil sa kahalagaan ng gusto niyang ipabatid sa isang lugar, panahon, bagay na nilikha niya patungkol doon, ano ang ibig sabihin ng kanyang gustong ipabatid. Gaano ito kahalaga. At hindi naman nangangailangan si Allah na sumumpa dahil Diyos siya. Anong sasabihin niya? Pinapaniwalaan agad-agad. Pero kung bakit siya sumusumpa, ay dahil sa kahalagaan ng gusto niyang ipabatid patungkol sa ano ang sasabihin niya.
Una, alamin natin ano ang sinasabi na al-asr. O basahin mo muna natin bago tayo pumunta sa al-asr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa sinasabing al-asr. Wa ma ma'na al-asr? Marami ang sinabi dito ng mga pantas patungkol sa maani al-asr. Ano ang mga ibig sabihin ng al-asr? Una, sinabi nila ito yung ad-dahr. Ito na yung panahon. Panahon na kaganapan na nangyayari sa isang tao. Pangalawa, ito yung oras na sinasabing oras ng umaga hanggang gabi. Pangatlo, sinabi ritong ito ang minal usur, minal asr. Ibig sabihin ito yung henerasyon ng mga nauna. Pang-apat, sinabi rin nila ito rin yung ahad. Ibig sabihin yung pangkasalukuyan na nangyayari sa oras na panahon na yaon. Panglima, at ito ang sinasabi na kaganapan na mangyayari sa panahon na kung saan magaganap sa ayaw at hindi natin gusto. Dahil dito nakasalalay ang oras ng ang takbo ng buhay ng isang Muslim. So ibig sabihin, al-waw, wawul qasam, wal-waw maani kathir. Mayroong darating yung wawul qasam katulad dito na pagpanunumpa ng Allah. Ganun din yung waw na wawul ataf idha kana dakhala al-waw fi akhir al-jumla, fi wasat al-jumla. At mayroon ding waw na sinasabing wawul jar. Dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay isinumpa niya na gusto niyang ipabatid sa ating lahat, sa mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga naunang kapanahunan, na ang panahon na ito na magaganap na mangyayari, siya mismo ay nagsabi na ang panahon na ito na magaganap, wallah, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang tunay na pagka-Diyos na nag-iisa, na nararapat dapat lang sambahin, ang magaganap na mangyayari tungkol sa kagimbal-gimbal na mangyayari sa mga huling panahon na yaon. Wallahi mga kapatid, kung tutungayan natin, buhay na natin ito dito sa mundo, at ang panguli sa araw ng paghukom. Bago tayo pumunta sa pangalawang talata, nakuha natin ng al-asr, ito yung oras, ito yung panahon, ito yung dekada, ito yung henerasyon ng bawat isa na naganap na sa kanyang buhay at nagaganap ngayon at magaganap pa lang sa araw ng paghuhukom sa oras na yaon. Bakit? Kasi mga kapatid, itong panahon o oras ngayon na ating ginugugol na natitira sa buhay natin ay dito pagbabasihan ang mga kaganapan at ang mga gawain natin na iginugol natin dito sa mundo. Ibig sabihin, kung sino yung panahon niya, ang oras niya, ay ginamit niya sa walang kabuluhan, walang saysay, o sinayang niya, sayang ang kanyang paroroonan. At kung sino naman ang ginamit niya sa tama, sa ikalulugod ng Allah, sinunod ang mga pag-uutos ng kanyang Panginoon, sa araw na yaon, sa kanya ang tagumpay. Dito pa lang sa mundo na kanyang
kinagagalawan o kanyang kinatitirahan hanggang sa araw ng paghukom. At ang panahon at oras, iba-iba ang tao. Marahil ang kapanahunan mo ay iba sa kapanahunan ng mga anak mo at mga huling henerasyon. Kapanahunan ng mga naunang mga propeta, mahaba ang panahun nila. Sa atin ngayon, ang kapanahunan natin, 60 to 70 years lang. Sumobra 100 years hanggang doon lang, walang umabot ng 200 years. Mga nauna umabot ng 1,900, 800 years. Pero alalahanin, hindi ang sukat ng gawain na mabuti ay doon sa panahon na itinira mo na mahaba. Saan nakabase? Kung ano yung oras na ginawa mo na hindi nasayang, na napakinabangan mo. Adribula kumalmital. Halimbawa, panahon ng isang bata, namuhay ang batang ito, ang pangalan niya, halimbawa si Abdullah. Si Abdullah namuhay ang naging edad niya ay 30. Pagkatapos ng 30, namatay. Yung isa na bata, umaba ang buhay niya na umabot ng 70. Sabihin natin ang pangalan niya ay si Fahad. Si Fahad nananatili ng 70 taon dito sa mundo, mas kaaya-aya at mabuti ang inalay ni yung 30 ang edad niya na namatay na. Sino yun? Si Abdullah. Bakit? Si Abdullah sa 30 taon na kanyang pinatili dito sa mundo, noong siya ang nagkaedad ng 15 taon na i-memorize niya ang Quran. Naging 20 taon, naging scholar, naging ustad. Pagkatapos may nagamit na binyayaan siya ng Allah ng yaman, ginamit para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Namatay siya, marami siyang napakinabangan na kabutihan sa kanyang kaalaman, sa kanyang oras, iginugol lahat para sa Allah. Itong isa na si Fahad na 60 to 70 years, doble pa ang oras niya kaysa doon kay Abdullah. Anong ginawa niya? Kain, tulog, trabaho. Nagdarasal din? Oo. Pero sino ang pinakamainam sa dalawa? Ha? Yung mahaba o yung maikli? Maikli pero makabuluhan. Gawin natin parehas. Silang dalawa, ang naging edad nila ay 25. 25, lahat sila namatay sa oras na yon. Pero itong isa, halimbawa si Yusuf, ang edad niya 25, ganun din si Ismail 25. Tapos itong si Yusuf, ang ginawa niya sa edad niya ay nag-memorize ng mga hadith, nag-memorize ng Quran, nagdawa, nagturo. Binyayaan siya ng Allah ng pera, bahay, lahat ginamit para sa Allah. Namatay siya. Ganon din si Ismail. Pero si Ismail hindi nag-memorize ng Quran, hindi nag-aaral, hindi nagturo. Anong ginawa niya? Namangwit ng isda, kasama niya si Pilimon. Nagtrabaho. Hindi pumunta sa mga sa mga pag-aaral. Okay, wala naman siya ginawang haram. Although lahat sila mayroon nagagawang haram, sinong pinakamainam sa pareha sa magkaedad? Si Yusuf Andoy. Sana ikaw yun, Yusuf Andoy. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang panahon na ating pinag-uusapan. Ang oras, dito nakasalalay ang pagbabasihan sa ating mga nagawa. Kaya dito si Allah ay sumumpa siya dahil sa kapanahunan na iginugol ng tao, napakahalaga ito. Dahil ang oras mo, yun na ang buhay mo. Jericho, hindi mo ba alam? Yun na ang buhay mo, yung oras mo. Ang buhay mo, anong tawag doon? Oras mo. Pag nawala ang oras mo, natiway, nasa ka makato.
ilibing sa sementeryo. Di ba? Patay na. Dahil ang oras, ito na yung buhay natin. At kung bakit napakahalaga ito, sabi ni hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbudun fihinna kathiru minan nas. As-sihat wal farag. Dalawang sabi ni Propeta Muhammad, na dalawang bagay na napakahalaga sa tao na ito ay kanyang nababaliwala. Hindi niya napapansin, hindi niya nabibigyan ng importansya. Alin? Ang kanyang magandang pangangatawan na wala siyang sakit pero hindi ginamit sa para sa ikalulugod ng Allah o pagsamba sa Allah o ano ang dahilan kung bakit siya nilikha dito sa mundo. Ganon din ang oras niya. Dahil kapatid, ang oras mo na hindi mo nagawa sa kabutihan, hindi na may babalik. At yung susunod na ng oras na yun, pabawas na yun sa buhay mo. Ibig sabihin, bawat hininga natin, pabawas sa buhay natin yung nakaraan, hindi na pwedeng may balik, papunta ka doon sa paroroonan mo na bawat hininga mo, papalapit ka sa libingan mo. So what matters? What counts? The time. That is how very important the time for the Muslim. Because your time is not only gold. Your time is your life. Ya Allah, gamitin kami sa ang aming buhay dito, maski maikli lang sa mundong ito, ay napakinabangan ng kabutihan. Alam nyo mga kapatid, ano ang pinakamabuting panahon na oras na iginugol ng isang Muslim dito sa mundo? Magbanggit kayo. Ano? Ha? Pag-aaral tungo sa pagnalaman mo, ipabatid, ituro, ibig sabihin, da'wah. Iwallah, laysa hunaka a'zam wa afdal waqt alladhi ya'ishu fihi al-insan fi dunya illa da'watun ila Allah. Illa da'wata ila Allah. Limadha? Lianna hadhihi a'malul anbiya. وهذا هو العمل الذي لا ينقطع ويساعدك ويأتي في قبرك حتى يوم القيامة خاصة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه. Lalo na yung mga taong iginugol nila ang buhay nila sa pagpaparating sa kaisahan ng Allah, sa paggawa ng kabutihan. Dahil ang sino mang mga tao na nagabayan at sumunod sa iyo dahil sa turo mo, namatay ka, pero pinapakinabangan pa rin ang kaalaman na iyong turo sa kanila. Ito ang trabaho at magawain ng mga propeta. At ang mga taong tunay na nagtagumpay dito sa mundo. Lalong-lalong na sa araw ng pag-ukom. Huwag tayong magkait mga kapatid sa pangangaral sa Islam. Makinig sila o hindi, tuloy-tuloy mo lang yan. Insultuhin kanila o magkakaroon sila ng mga pangungutya sa'yo, huwag mo ponsinin. Ya Allah, kasama na yan kasi sa pagsubok ng pagdadawa. After all, at the end of the day, hindi natin kailangan ng mga Muslim na mag-Muslim lahat. Ang pagmumuslim ay nasa kamay ng Allah. Kung sino ang gusto niyang gabayan, kapatid na Mario. Ikaw, magparating ka lang andoy. Abutan man sila ng bagyo na andoy. Wala kay labot. Importante ginawa mo ano yung dapat sa'yo, kapatid. Hindi na itatanong sa'yo bakit hindi sila nag-Muslim. Ang tatanong sa'yo, anong ginawa mo? Unsa imong gibuhat? Anong ginamit mo sa oras mo na pinatili mo sa mundo? Wallahi mga kapatid, bawat segundo oras na iginugol natin, may papakita sa atin yan ng ating tagapaglikha sa araw ng paghukom. Kaya sayang ang oras ng isang Muslim na nandirito sa mundo. Alam niyo mga kapatid, mga tao na nakapasok na daw sa paraiso, na gusto pang bumalik sa mundo. Masabab. Nandun ka na sa paraiso. Kasi sa paraiso may mga baitang. Sasabihin nila, Ya Allah, yung oras ko sa mundo na iginugol ko na 30
taon. 60 years, 70 years. Alhamdulillah nakapasok ako sa paraiso. Pero ang daming oras na napabayaan ko na hindi ko nagawa ng kabutihan, pagsamba, pagpuri, pagluwalhati, pagdua sa iyo at pagpapalaganap ng Islam. Lahat nagamit yun sa wala. Sana pabalikin muli ako sa mundo para lahat ng buhay ko igugugol ko para sa paggawa ng kabutihan. Allahu Akbar. Ano pa kaya tayo sa buhay natin ngayon, kapatid? Napakalaking biktima sa atin ng paggamit ng, alam nyo yun, sino yun? Wal asr. Nakuha natin ang ibig sabihin ng asr, mga kapatid. Innal insana lafi khusr. Inna harfu ta'kid. Innal insana wa hadal insana ismul inna ma ada maftuh. Bakit? Dahil katotohanan. Pinatunayan dito, wallahi mga kapatid, ang dami nitong mga, sa Arabic kasi mayroong ta'kid, lamu ta'kid, harfu ta'kid. Dito napaloob lahat dito. Inna harfu ta'kid. Dakhala fiha al-insan, alif wa lam, ibig sabihin ma'aruf, nakatotohanan, na pinatutuhanan ng Allah. Lam, la fi, hada lamu ta'kid. Subhanallah. Fi khusr. Ano ibig sabihin ng khusr? Okay. Katotohanan sabi ng Allah, ang tao. Sinong tao? Ang lahat ng tao. Mula noon sa paglikha kay Adan hanggang sa magunawang mundo. Shamil, bima'nal insan. Katotohanan, lahat ng tao. Sino yun? Ikaw na nakikinig. Kasi ang hayop makinig dito, wala, di siya kasabot. Ang tao sa araw na iyaon, katotohanan sila ay kabilang sa tunay na pagkalugi. Khusran. Anong ibig sabihin ng pagkalugi? Anong ibig sabihin ng lugi sa Tagalog? Bankrupt. Bankrupt ka na? Laos ka na? Bokya ka na? Makarote. Ha? Talunan ka na? Nung wala kay pulos. Luging-lugi ka na, bro. Yan ang mga sinasabing khusr. Wallahi, ang pagkusran o khusr na mga nabanggit natin dito sa mundo, hindi totoong khusr. Kasi lahat nakakabawi. Mayroon bang na-bankrupt na hindi nakabawi? Minsan nakakabawi. Mayroon bang nasunugan na bahay na hindi uli nagkaroon? Nagkaroon uli. Mayroon bang namatayan ng asawa na hindi nag-asawa muli? Nag-asawa pa. Dugangan pa, tulo, hanggang upat. Oh, di ba? May kapalit. Pwede kang bumawi. Saan? Dito sa mundo. Sa pagkalugi mo. Sa araw ng paghukom. Magbawi ka? Wala na ba eh. Wala na ka mangutan na dito. Kaya yun ang tunay na pagkalugi na walang bawian. One-way ticket. Uwi ka na doon na sa impyerno, wala na. So mga kapatid, gusto ko bigyan ng diin ano ibig sabihin ng insan. Sino itong insan? Maganda ang mga nasabi dito sa Quran. Oo, alam natin tao siyempre. Sabi mo tao. Ang insan, ano? Tao. Okay, pakinggan mo to. Ang insan, mama'nahul insan ma'ani fil Quran. Para tayong matanda, yung lola ko pag merong pera siya na nakalagay sa supot. Nakalpag. Nakalagay niya. Mga kuha niya bro, no? Diba? Okay, sabi dito. Al-insan ma'nahu al-jinsul bashar. Al-jinsul bashar. Ang ibig sabihin ng insan, ang tao na siya yung sangkatauhan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Alaq, khulikal insanu min alaq. Nilika ang tao mula sa alak. Anong alak? Yung pinagsama na tubig galing sa lalaki at babae. Bashar, doon ang galing ang sa katawan. Isang maana niya, al-insan bima'nahu al-kafir, al-jahid, suwail, taong tumatalikod na hindi tumataliman ng katotohanan.
Yan, marami yan sa atin. Bakit? Sabi ng Allah, Innal insana lakafurun mubin. Innal insana lakafurun mubin. Katotohanan ng insan, ang tao, mapag-imbut, makasalanan, hindi tumatanggap ng katotohanan sa Suratul Zukhruf, al-aya 15. Pangatlo, ibig sabihin ng insan, al-insan bima'nahu da'if. Ang insan, ang ibig sabihin ng tao, mahina. Mahina ang tao. Lahat may kahinaan ng tao. Sabi ng Allah, wa khuliqal insanu da'ifa. Nilika ang tao na mahina. Minsan sabi nila, yang matapang na yan, may kahinaan yan. Parigaluan mo yan ng babae mo. Mawala na yung hina niya. Yan, yung tao na yan, sinasabi niyong matapang, bigyan niyo ng pera. Diyan makikita ang kahinaan niya. Lahat ng bawat isa may kahinaan. Alamin mo kung saan ka mahina. Yun ang paglabanan mo. Kung paano mo to malalabanan. Khuliqal insanu dha'ifa. Mahina ang tao. Pang-apat na ibig sabihin ng tao, al-insan, ma'nahu al-musta'jil. Ish ma'na al-musta'jil? Hindi makapag-antay. Laging apurado, kapatid na Rayhan. Ano yan? Sira. Waxing akin na. I-repair ko. Hindi pa niya tinatanong ano nangyari. Inakurente. Hindi man lang nagtanong, naka-under ba yan? Dire-diretso. Sura-sura. Mag-utos ang mga Arabo, gagawin mo na, hindi papunta ka pa lang doon. Sura-sura. Hindi mo ba kung nakikita na naglalakad ako para papunta doon? Pinasusura-sura mo ako. Samantala, ang al-ajalu mina syaitan. Ang pagmamadali mula sa syaitan. Minsan may nagawa ka na, bakit ko nagawa yun? Bakit ang bilis ang nangyayari? Kasi ikaw yun, kapatid na Abdul Aziz. Hindi ka makapag-antay. Dali-dali. Anong dalil? Nilikha si Adan alayhi salatu wasalam sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at nung siya inalika, nabigyan ng buhay at nakagalaw mula sa kanyang paa hanggang sa kanyang ulo, nakakita ang kanyang mata. Unang nakita niya sa paraiso, mga uri ng mga prutas na pagkain. Wala man siyang kasama doon. Tumayo agad at tumakbo na akala mo nakikipagkunan sa kahit sino, na siya lang naman mag-isa. Sabi ng Allah, khuliqal insanu ajula. Nilikha namin ang tao na hindi makapagantay. La ilaha illallah. Wallahi yan tayo. Lahat ng gustong mangyari, gusto na gagawin na ngayon na. May mga marano kasabi nila, ayaka kasalalag na sukalanat. Ang pinakamabuti, yung mag-antay ka. Kasi walang inaantay na hindi rin darating. Diba? Lahat ng inaantay mo, kung hindi ka mamatay, darating yun. So mag-antay ka lang. Okay, so yun ang ibig sabihin ng insan, hindi rin siya makaantay. Panglima na ibig sabihin ng insan, al-ma'na al-insan huwa al-mubtala wal-mukhtabar. Ish, mubtala ang tao, hindi ka pwedeng tawaging tao, maliban na ang totoo, ang tao ibig sabihin ay susubukan. Pag ikaw wala kang pagsubok, hindi ka tao. Kasi mismo ang nagsabi nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Faja'alnahu sami'an basira. Sami'an basira. Katotohanan, nilikha namin ang tao min nutfa, galing sa lupa, amsyaj, na malambot na nilagyan ng tubig, pagkatapos, nabtali, susubukan. Sino? Ikaw, bro, susubukan ka. Jericho, may pagsubok ka? Mayroon. Sino walang pagsubok? Aminin mo, kung wala ka pagsubok, hindi ka tao. La ilaha illallah. Hindi pa tapos, meron na naman pagsubok. Araw-araw, gabi-gabi, umaga, hapon, hanggang ikaw bago ka mamatay, may pagsubok.
Kaya ikaw, Muslim, maging matatag, maging malakas. Ya Allah, panatilihin ako sa pananampalataya sa iyo at tuloy na gawain na hindi mabago at huwag mo ako subukan sa mga bagay na hindi ko kaya. Allahumma amin. Duaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo pa kaya, kapatid, na Abdul Salam. Subhanallah. Ang ganda ng sabi dito ng mga pantas. Susubukan ng tao sa pamamagitan na ibinigay ng Allah sa kanya, sami'an. Susubukan siya sa pandinig. Allahu Akbar. Basira. Susubukan siya sa ibinigay namin sa kanila na mga mata. Ang mata, ito yung unang pagsubok na pag nakakita ay mag-iisip. Pag wala kang makita, huwag kang lang maisip. Tama, bro. Pag nakita mo, makaisip ka na. O, pag nakaisip ka na, mararamdaman ng puso, mag-uutos. Nakakita, nakakonek, nakaramdam, sasabi ng utak, o sabi ng mata, nakita niya. Oh, nakita ko. Nag-isip ko ngayon ng utak. Nakapag-isip si utak, sabi ng utak, gawin mo o parte ng katawan. That's how simple it is. Lahat konektado, kuryente yun. Hindi nag-ground. Dire-diretso. Buti pa yung kuryente, nag-ground, hindi mag-connect. Pero yan, hindi bro, kapatid na rehat. Direct, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Susubukan ka, kapatid na Yusuf. Anduhi. Susubukan namin kayo sa mga pandinig, sa mga inyong pagkita, sa inyong katawan, sa lahat ng biyaya na ibinigay sa inyo. Isipin mo bro, lahat ng biyaya ibinigay sa iyo sa pagsubok. Cellphone, pagsubok. Lahat pagsubok. Ya Rab. Tayyib, ano pa ibig sabihin ng insan? Wakanal insanu, ito rin, ito, maganda ito. Wakanal insanu akthara shay'in jadala. Katotohanan ng isang tao o ang tao, walang pinakamaraming pagdidibate, pagdidisargumento, at ano yan? Talo. Pakikipagtalo, maliban sa tao. Ang tao, yan, mahilig. Kaya maraming mga pawalo ng ranaw. Pati Tausug, Maguindanao, balik Islam, karamihan sa kanila, pilosopo, mahilig makipagtalo, mahilig makipagdebate, hindi matapos-tapos ang bibig. Gusto niya, maski mali, ipaglalaban niya kung ano yung kanyang paninindigan. Sino yun? Tao. Saan sinabi ng Allah? Sa Suratul Kahf. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Ang tao, napakahilig niya makipagtalunan. Ano pag ibig sabihin ng insan? Sa Suratul Balad, verse 4, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allahu Akbar. Isa rin na ibig sabihin ng insan, bro. Maganda ito siyang pinag-usapan natin sarili natin. Hindi tayo naglilibak. Hindi ibang tao na nililibak mo. Sinasabi mo ngayon, sarili mo ito. Ako ito. Itong sinasabi mo, ako ito. Ikaw yan, bro. Huwag ka na mag-isip na, kaya pala ganun si brother. Ikaw ang isipin mo, sarili mo, huwag si brother. Sarili mo yan eh. Pinag-usapan mo, tinitignan mo yung iba, kaya sabi nga nila, kapatid na Abdullah, huwag mo tignan ang baho ng isa. Tignan mo muna ang baho mo. Lahat tayo meron. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maganda itong isa dito. Sa Suratu Al-Balad. Ibig sabihin ng kabad, ang tao nilikha namin na pahirap. Dadaan ng maraming pahirap. Sino? Si tao. Si insan. Kaya bro, huwag mong sabihin na binyayaan ka ngayon, napakaganda ng buhay mo ngayon, dadaan ka ng hirap. Wallahi. Huwag mo sabihin na pinakamayaman yon at ikaw ay mahirap, ang sweldo niya umaabot ng 500,000, ikaw ang sweldo mo 1,000 real lang, o 1,500 real lang.
ganito pagkapatas ang Allah. Yung 100,000 o 500,000 ang sweldo niya, na ikaw na 2,000 lang, parehas kayo na sinusubukan. Parehas kayo na may pinagdadaanan. Kasi ang sabi ng tao, ng Allah, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Katotohanan, nilikan namin ang tao na pahiram at dadaan ng pahirap. Si mayaman, si mahirap, si Muslim, si hindi Muslim. Pero tayo na mga Muslim, alhamdulillah, ang pahirap at pagsubok sa atin, biyaya ng Allah. Kapatawaran ng Allah. At kung tatanggapin mo at magsasabar ka, ang gantimpala nito, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panguli sa insan, na marami ito lang mga pinili ko eh. Sabi rin ng Allah, Innal insana li rabbihi lakanud. Allahu Akbar. Innal insana li rabbihi lakanud. Katotohanan ang tao sa kanyang Panginoon, sa Allah, sa kanyang ugnayan sa Allah, siya ay kanud. Anong ibig sabihin ng kanud? 4 din ang sinabi dito ng mga pantas. Kanud ish ma'nahu qillatu syukur. Ibig sabihin ng kanud, ang tao na hindi nagpapasalamat sa Allah. Maraming tao na walang utang na loob. Minsan nga may kaaway ka, kapatid mo, wala kang utang na loob. Hindi ka naging tao kung hindi sa akin. Astaghfirullah. Haram, hindi yan pwede sabihin. Pero katotohanan bro, kung bibilangin natin ang biyaya ng Allah, ang dami. Pangalawa, na ibig sabihin ng kanud na hindi makontento. Binigyan ka na ng isang asawa, gusto pa 2. 3, 4, kung pwede pa na 6, 7, sige, dagdagan, astagfirullah. Buti na lang naging Muslim tayo dahil ang Islam, 4 lang. Ibang reliyon, hanggat kailan ang gusto mo. Mga kabit-kabit pa, sikreto pa yan. Tapos sasabihin mo, ayaw ko mag-Muslim, ikaw na mag-Muslim ka, asawa ko dahil gusto mong maraming asawa. Hindi nyo ba alam mga sister, na sa Islam mo lang makikita ang totoong halal na pakikipag-ugnayan? Mga ibang relihiyon, binibigyan ka ng rose, binibigyan ka ng chocolate, araw-araw minamasahe, mahal kita. Pagdating ng, saan ka pupunta doon? Mag-opisina ko doon. Anong opisina? 3 araw wala ka sa opisina. Sa kapit niya, nandun siya. Tapos akala mo na ikaw lang. Pero ang Muslim, hindi. May isang nag-Muslim, nung hindi daw siya Muslim, bro, ang dami ng asawa niya, mga babae na mga kabit, hindi asawa. Palipasan niya. Nung siya ay nag-Muslim na, iisa lang. Stick to one. Allahu Akbar. Sino nagpabago sa kanya? Ang Islam. Ngayon kayo, sinisiraan niyo ang Islam. Sinabi niyo dahil maraming asawa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hada huwal ma'nal insan. Tayyib. Ang lahat ng tao, sa araw na yaon, sila ay nasa tunay na kalugian. Kalugian na walang bawian. Di ka na makabawi. Pero alhamdulillah, sabi dito ng Allah, hunaka istithna. Illa alladhina amanu. Maliban niya sila na mga naniniwala sa Allah. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, at mga nagsigawa ng mga gawain. Wa tawasaw bil haqq, at sila rin ay mga nagsisituruan. Ang ibig sabihin ng watawaw, ibig sabihin yung katotohanan na sasabihin ko sa iyo at ikaw din sasabihin sa akin. Hindi yung ikaw lang nagsasabi. Ibig sabihin, nagpapayuhan sila. Ibig sabihin, nagpapayuhan sila ng katotohanan. Ang sinabi dito ng mga pantas, watawasaw bil haqq, ay sila yung nagpapayuhan ng mga katotohanan. Sila yung mga naninindigan ng katotohanan. Amiruna bil ma'ruf, nahawna anil munkar. Mga taong nagtuturo ng mga kabutihan, nagpapabawal ng kasamaan. Mga taong naniniwala sa kaisahan ng Diyos. Mga taong nagbibigay ng sadaka. Mga taong nagpipigil ng mga kasamaan. Ito yung hak, ito yung katotohanan. Tayo. Illa alladhina amanu. Yaong sila ng mga naniniwala. Mama'na al-iman. Ano ibig sabihin ng iman? Ha? Alladhina amanu.
Ang iman, ito yung paniniwala sa Allah. Ito yung panininigan sa Allah. Na ito ay may 6 na haligi. Di ba? Nakuha natin nung una, ang Islam, 5 ang haligi na ito ay lantad na nakikita. Pero ang iman na paniniwala ay patagon, ang nakakaalam dito ay ang Allah at ang tao nang nag-aangkin ng puso na ito dahil ang pinapairal ang puso. Pangatlo, ang baitang ng relihiyon ay ang ihsan. Pinagsama ang gawa at ang puso doon sa ihsan. Kaya siya ang pinaka-angat na mga sa relihiyon ng Islam. Alladhina amanu, ang yaong sila na mga niniwala, hindi sapat na maniwala ka na magsabi ng la ilaha illallah hanggang doon lang. Dahil alladhina amanu, al-iman qawlun bil lisan, i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari. Ang paniniwala sa Allah na tigib na totoo na tanggap. Kasi may mga paniniwala na hindi tanggap. Hindi kompleto. Alladhina amanu, sila yung mga nagsasabi la ilaha illallah. Tapos sa puso, i'tiqadun bil qalb, pinaniwalaan ng puso. Pag naniwala ang puso, hindi niyo ba alam mga kapatid? Idha dakhala al-imanu fil qalb, yataharrak kullul jawari. Pag ang pananampalataya ay pumasok sa puso, buong mga parte ng katawan, gagawa, susugod yan, papasok yan, gagawa yan. Kaya minsan, ang isang bagong pasok sa Islam, naniwala na, ganun lang, hindi pa kasi walang kaalaman. Hindi niya alam anong gagawin niya. Pero pag nalaman niya ang tamis ng pananampalataya, ay hindi mapigilan. Gabi, magtatahajjud. May oras, magbabasa ng Quran. Makikita niyang aram, astaghfirullah wa atubu ilayh. Magtatawba sa Allah. Dahil nandun yung iman. Ganito kahalagang iman sa puso ng bawat mga Muslim. Alladina amanu, wallahi mga kapatid, mawala ang lahat. Huwag lang mawala sa iyong pananampalataya. Alji. Dahil ito ang tunay na yaman. Mas mabuti pa yan sa kutsi mo. Mawala na yung kutsi mo, pwede ka magpasayro papunta sa Al-Kharj. Pero pag nawala sa iyong iman, delikado ka. Walang saysay ang buhay mo. Walang saysay ang buhay natin. Kung mawala sa atin ang iman na pananampalataya sa nag-iisang Diyos at ang Islam, na hindi natin may sagawa. Ito ang tunay na yaman, ugnayan natin sa Allah, kasama natin sa ating libingan, at siya ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Ang iman. Na ang iman, kilos, gawa, at salita. Na may kaakibat na gawa, kilos. Hindi yung iba na kilos lang. Kilos lang, walang iman. Yung iba naman, iman lang, walang kilos. Ang Muslim na Ahlus Sunnah wal Jamaah, kilos, gawa, puso, 3, hindi yan magkakahiwalay. Isa man ang nahiwalay doon, nakasama ka na sa mga Murji'ah, nakasama ka na sa mga Al-Mu'tazila, ang mga ibang mga pananaw nila. Sapat na ikaw ay magkaroon ng pananampalataya, okay na yun. Kahit anong kasalanan ginawa mo, okay na rin yun. Kahit anong isa ibang sinabi ng mga Mu'tazila, pag la yadurru al-ma'asiyah al-iman, kahit anong uri ng kasalanan na ginawa mo, hindi niya masisira ang iman mo. Ibig sabihin, maski nagkufr ka pa ng makalaking kasalanan mo, okay lang yun. Kasi hindi daw yun nagpapabawas. Ang Islam, no. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi ganun. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ang tao na napakalaking kasalanan niya, tahta masyiatillah. Nandun siya sa kamay ng Allah. Kung patatawarin, patatawarin. Bibigyan ng habag. Kung hindi, paparusahan mo na, tatanggapin siya paraiso. Pero hindi kufr na tayo ay nagbibigay na sa kanya ng kufr. Dahil si Allah ang nakakaalam at maghuhusga sa bawat isa sa atin sa araw ng paghukom. Alladina amanu wa amilu salihat. Ito ang papasok, al-amalu salih. Batid nyo ba, ang amalu salih ay ito ay 3. Ang kondisyon para matanggap. Anong unang kondisyon? Ang gawaing mabuti. Ha? Ang unang kondisyon na gawaing mabuti na salih, una ikaw ay Muslim. Maski gaano kabuti ang gawain mo, pero kung hindi ka Muslim at hindi Islam ang reliyon mo, mafifaida. Walang silbi.
Pangalawa, ikaw ay ikhlas. Dalisay. Pangatlo, tibaa li Rasulillah, naaayon sa gawa ni propeta. Kaya kung titinan mo itong tatlo, ay ang kaparehas nito o ang kanyang kasalungat ay ang pagiging Islam o pagiging Muslim na kondisyon sa para sa tanggapin ng Allah ang gawain mo mabuti. Ang kabaliktaran nito o kapalit nito ay pagiging kafir. Ganon din ang sinasabi natin na ang pagkadalisay, ang ikhlas, ang kapalit nito o katumbas nito ay ang riya. Ito yung shirk. Nakita nyo? Pangatlo, ang sinasabing sunnah li Rasulillah, itba li sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ang katumbas nito na kapalit nito ay ang mga bid'a na gawain. Ang kufr, ang sinasabing shirk at ang bid'a, yan ang mga kasalanan na pag ikaw ay ginagawa mo yan sa oras na ginagawa mo, mafi faida ang lahat ng ginagawa mo. Ganito kahalaga mga kapatid ang pananampalataya. Tay, wa amilu salihat, yung sunnah ni Propeta Muhammad, paano mo masasabi na ang sunnah ni Propeta Muhammad ay naayon dito sa mga sunnah niya? Ha? Di ba? Dapat alam niyo yan. Dapat alam natin yan. Na itong sunnah na ito ay sunnah ni Propeta Muhammad. Na ito ginawa niya. Na ito ay tama at tanggap. Paano? Una mga kapatid, sunnah muwafaqatun o muwafiq fi zaman. Sunnah na gawa ni propeta na turo niya na naaayon doon sa panahon na paggawa. Bakit? Ang pagsamba may panahon. Hindi ka pwede mag-hajj na wala sa panahon ng hajj. Hindi ka pwede mag-ayuno na hindi sa oras ng pag-ayuno. Hindi ka pwede magdasal ng duhur na alas 10:30. Kailangan na sa panahon. Kailangan muwafiq bis sunnah doon sa panahon na pagsagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay muwafaq o muwafiqun fi makan. Naaayon ito sa lugar. Bakit? Pagsamba na turo ni Propeta Muhammad na sunnah, pag ikaw ay nag-hajj, pwede ka mag-hajj ba sa Bangladesh? Sa Pakistan? Ha? Sabihin mo sa akin, Abdul Rashid, pwede? Kasi kung doon, maganda doon ka, magbama pa tayo doon. Alam mo yung magbama? Ha? Oh, wala man. Nasaan ang pag-hajj? Diyan sa Makkah. Muwafaqatul li makan. At ang mga makan, pagdarasal, o pwede tayo magdasal sa mga ibang mga lugar, pero kailangan malinis. Saan ang nakakaaya-ay na magdasal ang Muslim? Sa masjid. Lalo na ang mga kalalakihan. Pangalawa, muwafaqatun bikam. O isma na kamul adad. Naaayon sa turo ni Propeta Muhammad, ayon sa ilang bilang na ano ang turo niya sa mga bilang ng dasal. Nagdasal si Propeta Muhammad ng 5 beses. Gawin mong 6 kasi gusto mo na mas maraming gantimpala kasi tamad siguro si Propeta Muhammad 5 lang. Ako nagagawin ko 6 malakas pa ako. Pwede ba yun? Ha? Abdul Aziz, hindi na pwede. Sumobra ka eh. Ha? Yung Fajr, 2 raka, ginawa mong 1. Kasi sabi mo, para nakikita ko ng Allah isa, so dapat isa lang. Kasi hindi naman niya kailangan yung mga pagdarasal natin sa kanya. Utak mo ang pinairal mo, bay. So, ibig sabihin, ang mga sunnah ni propeta na nandoon sa bilang ng mga turo na kanyang ginawa. Pang-apat, kayfiyah. Paano ginawa ni Propeta Muhammad? Ang sunnah. Ngayon, itong mga nakikita natin dito sa YouTube na kung paano sila magdarasal o anong mga ginagawa nila, ito ba ang turo ni propeta? Hindi ang tuyan ng turo ni propeta. Ang pagdarasal na mauna na bago ka magruko ay bago ka magsujud, magruko ka muna, di ba? Yun ang turo ni Propeta Muhammad. Salu ka maraitu muni usalli. Tamshi Allah, namshi al ya Sheikh. 5 دقائق 10 نمشي جزاك الله خيرا نمشي ماذا نفعل بالباب لكن المفتاح موجود عندك طيب تمام إن شاء الله جزاك الله خيرا أبو أنس شكرا جزيلا okay tapos na ito mga kapatid. Ano yung sinabi ko kanina? Oh, nawala din kayo? Ito si LG. Pagsasala ng isa.
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong turo niya bilang ng kanyang mga ritual, yun ang gagawin natin. Hindi tayo pwede sumobra, di ba? Yung adat, yung kayfiya kung paano niya ginawa. Pwede ba tayong magsala na uunain natin ang sujud doon? Kasi ang pinakamalamang sa Allah ay pag tayo ay nakasujud. Ay, unahin ko yung sujud kasi yung hadith ni Propeta na magsujud daw. Inuna mo ang sujud bago ang ruko. Kasi yun ang isinip mo na mabuti. Ibig sabihin, sabi ni Propeta, salu ka marayto mo ni usalli. Magdasal kayo. So kung paano niya ako nakita ng pagdasal? Ang pagdarasal, ang mga ritual, tawqifiyah. Tawqifiyah, silent na tayo. Tahimik na tayo doon. Wala tayong reklamo. Wala tayong question. Walang pag-aalinlangan. Yun na yun ang ginawa ni Propeta. Ang Islam, sami'ana wa ata'na. Ang Islam, pagtuko, pagsuko, pagtalima, pagsunod. Na hindi, kasi ang sinabi mo na itong gusto ko kasi, alam mo, mas maganda na, nararamdaman ko ito eh. May mga tao na ganyan. Gusto nila magdasal kasi kung gaano doon nila nararamdaman. Bro, ang pagsamba ba sa Allah ay kung ano yung nararamdaman mo? Kung anong inaisip mo? Kung ano yung mas mabuti? Hindi. Ang pagsamba sa Allah, paniniwala sa Allah, ano ang sinabi sa Quran at ano ang hadith ni Propeta at ano ang ginawa niya. Kasi kung ang isipin mo, kung ano ang gusto mo, bawat isa may kanya-kanyang gusto. Iba ito, iba ito, iba ito, iba ito. Sa pagkain, nagkakaiba-iba tayo. Ito, nagluto ito kanina ng arroz caldo. Hindi ako kumakain ng arroz caldo. Kung niluto niya na iba, okay, kakain ako. So, iba-iba. Hindi mo mapilit ang tao. Kaya iba-ibang mukha natin, bro. So, kung ang pagsamba ay kukunin natin dahil sa kung anong gusto natin, kung ano ang talino natin, kung anong naisip natin, kung anong nararamdaman natin, iba-iba na ang Islam. Bawat isa, kaliwali. Ito ang gusto ko eh. No. Nandyan si Propeta. Ano ang ginawa niya? Ano yung turo niya? Yun ang susundin. Maski hindi mo kayang sundin, yun ang susundin mo. Maski sinabi mo itong kinaginawa namin sa mga ninuno namin. Bakit? Ang Islam ba titignan sa mga ninuno mo? Kung paano tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-5, anong nau'ul jins? Nau'ul jins. Anong turo ni Propeta Muhammad? Ang dabahiyah, yung pagkatay sa Hajj. Di ba? Pwede ka ba magkatay na ikaw ay magkatay doon ng kabayo? Hindi. Di ba? Anong kinatay ni Propeta Muhammad? Tupa. Kamelyo, sa ibang mga pantas, pwede pa. Pero yung mga ibang uri ng mga hayop, pwede mong katayin doon. Kailangan parehas niya kung anong jeans niya. Pang-anim at dito ang huli, anong sabab kung bakit mo ginawa yon? Sabab, dumating yung oras ng pag-hajj, gagawin ko. Dumating yung oras ng pagsasala, gagawin ko. Hindi yung hindi pa dumating, ginawa mo na dahil yun ang nagugustuhan mo at yung nararamdaman mo. Wallahi mga kapatid, very clear. In short, ang climax nito, ang usapin natin, pagsunod lang. Anong ginawa ni Propeta? Huwag kang magpakitang gilas na mas magaling ka kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watawasaw bil haq. Ang watawasaw bil haq, sila yung mga nagtuturuan ng mga katotohanan. Ang katotohanan, siya ang Allah. Ituro mo sa mga tao, mga Kristiyano, mga Hudyo, mga magulang mo, kaibigan mo, ang totoo si Allah. Sabi ng Allah, dhalika bi anna Allah huwal haq wa annahu ma yad'una min dunihi wal batil. Katotohanan, siya ang Allah, ang katotohanan na nag-iisang Diyos na dapat sambahin, at ang sinumang sinasamba na bukod pa sa Allah, ito ay hindi makatwiran at hindi makatotohanan. Pagtuturo ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, hada huwal haq. Wa tawasaw bis sabar. Sabar, bro, hindi yung ikaw lang magsasabar. Bro, nagsabar ka, magsasabar din ako. Bakit pinahuli dito ang sabar? Dahil ang paniniwala sa Allah, ang mga paggawa ng kabutihan, at ang pagsasalita ng katotohanan, paggawa ng katotohanan, kung wala kang sabar, hindi mo matatamo lahat yun. Dahil ang punot dulo nito ay mayroong dapat reserba na pagtitimpi. Bro, kung hindi ka magtitimpi, gagawin mo ba ang mga pagdarasal sa Allah ng Fajr, gigising ka 4:30? Di ba? Kasi ang sabar, talataan mo, ang sabar ay 3 klase. Unang klase, as-sabr bita'ah, ang pagsunod sa mga pag-uutos ng Allah.
Pangalawang sabar ay ang sabru bil ma'asi. Ito yung pagtitimpi at pagpipigil sa mga kasamaan na ipinagbabawal ng Allah. Pangatlo, as-sabru bil bala. Ito yung mga sabar at pagtitimpi sa mga pagsubok na mga trahedya na nangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Alam mo, kailan ba yun? Nung isang araw. Subhanallah. Pag mangyayari talaga, bro, ang disgrasya, mangyayari ang mangyayari. Maski anong gusto mo na hindi mo, pag nakatalaga at nakakadar talaga, anong nangyayari? Kinakanina nung bago ako pumasok sa opisina, uminom ako ng kape doon sa ininuman namin doon ng kape. Tapos, bago siya magtimpla, naisip ko, yung kotse ko kasi ay hindi ko napatay yung aircon. Sabi ko, kukunin ko siya muna para kasi umalis doon yung kotse na katabi niya eh. So sabi ko, gusto ko nakikita siya. Kasi napaka-aircon ko pa siya para hindi ko patayin. Pagkatapos ko uminom ng kape, sasakay na ako. Sumakay ako, umatras, alam ko na walang kotse, bigla na lang boom sa likod. Naun siya ni bay. Allahu Akbar. Unang pagkakita ko, subhanallah, Allahu Akbar, 1 segundo, hindi umabot ng minuto, nabangga ako sa likod. Sabi ko, bakit ba ako pumunta rito? Sabi ko, bawal yung bakit. Bakit? Yang bakit na yan nang bawal. Sasabi ko, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ang inisip ko, ito ang dahilan dahil kung hindi ito nangyari, maaari after 5 minutes aalis ako, baka mas mabubunggo ako doon, baka madisgrasya ako na mas matindi. Ito madidelayed pa ako dahil darating ngayon yung Bangladesh na siya yung mas grabe yung nangyari sa kotse niya. Ako kunti lang. Pero ano siya, ang ginawa ko dahil kunti lang, kanina lang, pumunta ko sa pinayos ko lang, 100 reals, tapos na. Parang, pero tanggap ko siya, bro. Yun pala ang kadar, aksidente. Inisip ko, kung hindi yun nangyari, maaring mas matindi na dahil sa gabay at pagmamahal sa akin ng Allah, ayaw niya na pwedeng mas mangyari sa akin yung mas matinding trahedya, doon palang na-delayed ako para hindi yun mangyari. Yan ang Muslim. Anong mangyari sa'yo na masama, isipin mo na mas maraming mas mangyayaring masama, yan lang ang pinaano sa'yo ng Allah dahil yan ang mas mabuti sa'yo. Bro, ang sabar, kinakailangan ito ng Muslim. Innallaha ma'as sabirin. Mahal ng Allah ang mga taong matimpi. Sana sa mga sandaling ito, malaking tulong sa ating buhay ang anong ating nalaman tungkol sa panahon. Napapanahon ngayon ito, bro. Itong tungkol sa wal asr. Jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.